Showbiz Fanatics, reaksyon ni Alden Richards sa balitang binasted daw di umano ito ni Miss Catherine Bernardo dahil sa isang international girl. Abay, i-fact check natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, kung matatandaan ninyo, nagkaroon po ng Eddies awardings, diba? At si Miss Catherine Bernardo ang tinaguri ang isa sa pinaka best actress o parang may in-award sa kanya, siya po yung napili dun sa isa sa mga award giving body na yon. And also Catherine Bernardo and Cedric Juan are among the lead nominees in the 4th Luna Awards, which are given annually by Film Academy of Philippines or PAP to recognize the outstanding individuals and achievements in the Philippine film industry. So, siya po yung isa sa mga pinaka biggest star na talagang napabilang dito po, no. Ang dami na po naglalabas sa mga award giving body ngayon at talagang laging maingay ang pangalan ni Miss Catherine Bernardo sa mga awards, ano. Talagang taon niya po talaga ang taong 2024. Totoo nga yun. So, anyways, ngayon palang i-congratulate na natin siya. At ngayon, i-fact check natin to kasi nakita ko po to 20 hours ago niya pong ipinost. At sinabi niya dito nga katotohanan daw di umano sa pambabasted ni Catherine kay Alden. Dahilan ay yung isang Miss Universe 2022 Arboni, si Miss Arboni Gabriel. Natawa lang ako dito sa balitang ito kasi habang pina-fact check ko siya, so nag-research tayo. Sino ba itong si Miss Arboni? Si Miss Arboni po is the winner of the 3 pageant with all three being known as the Triple Crown Miss Texas 2022 and Miss Universe 2022, and she's the first Filipina to wear crown in Texas and the first Filipina American to wear the Miss USA crown. She's 9th American and the oldest to be crowned Miss Universe at the age of 28. So, isa sa mga tinuturo nilang dahilan kung bakit daw binasted di umano ni Miss Catherine Bernardo itong si Alden Richards dahil kay Arboni. Yan, ang pangalan niya is Arboni Nola Gabriel. Ayan, si Arboni po nakasama po yan ni Mr. Alden Richards sa isang US tour, and tapos meron din po or kasama din siya sa mga endorsers po ng Bingo Plus. At ngayon, ikino-connect sa pangalan ni Mr. Alden Richards. Si Miss Arboni po, para lang po sa kaunawaan po ninyo, is meron po siyang long-term relationship na hindi niya po pinapangalanan at kumbaga parang ano po yun, unnamed person po yung kanyang boyfriend, and I don't know kung still continuous pa rin sila ngayon yung kanilang karelasyon, at siya po yung itinuturong dahilan kung bakit daw di umano tinanggihan or binasted ng araw ni Miss Catherine Bernardo itong si Alden Richards. Ang point of view ko lang with regards to this is that hindi pa nga po nag-all out na pag-amin si Alden at si Kat, sinisiraan na po sila. Patuloy silang sinisira ng, ewan ko kung demolition job ba ang tawag dito, na parang pilit na hinihila sila pababa. Ang dami pong kinokonek sa pangalan ni Alden, ang dami kinokonek sa pangalan ni Catherine, makasama lang ni Catherine si Dominic Roque, na ilang beses niya nang idini-deny sa lahat ng social media platform that they're really friends at sister po ang trato or ang tingin ni Mr. Dominic sa kanya. Marami pa rin po talaga ang talagang nagsasabi or kinokonek yung pangalan nila sa isa't isa dahil lagi nga silang namamata ang magkasama. And FYI, si Alden Richards and Catherine Bernardo ngayon, may mga magkahiwalay silang ganap. Si Alden po may mga endorsement na ginagawa, and meron din po si Miss Catherine Bernardo na mga bagong endorsement na naglalabasan. Ang pinaka-latest niya po yung tungkol po dun sa jewelry. So, isa po siya sa mga yung letter V na jewelry, yon, isa yun sa mga bago niyang endorsement. At sinabi rin po ni Mr. Alden Richards that this July is lilipad na sila papunta po ng Canada. Wala pa pong sinasabing particular na date, pero I think may tinatapos pa rin sila kasi si Mr. Alden po, meron pa siyang ganap this coming July 8 or 9 if I'm not mistaken. So this is gonna be the best reason kung bakit po talagang kahit anong tanong ng mga media men at ng ilang mga showbiz insiders
insiders kay Alden at kay Catherine patungkol po sa real score between them ay hindi sila umaamin. Kasi natuto na po si Alden at si Catherine dito po sa relationship ni Julia at ni Coco. Sabi po noon ni Julia sa kanyang interview at ni Coco Martin na never po silang umamin sa publiko na talagang naging sila, dahil sabi nga ni Julia or ni Coco Martin na kapag po umamin sila sa public, nasisira yung kanilang relationship. Katulad po ng nangyayari ngayon kay Alden at kay Catherine. Hindi pa man po sila umaamin sa publiko, no, na talagang literally and umaga parang talagang sila na. May mga tao nang nagbabat-in, may mga tao nang sumisira doon sa kanilang relasyon. Ito po yung pinaka-biggest reason kung bakit ayaw nilang isa publiko at ayaw nila na parang ilantad sa social media kung ano man po yung namamagitan sa kanilang dalawa. Ang lagi lang po sinasagot ni Alden is what you see is what you get. Kung ano yung nakikita natin, yun na yun. At hindi na po dapat po nilang ipagsigawan. So, wala po tayong dapat ipag-alala, no? Dahil itong si Arboni po, napakalayo. Kumbaga parang walang chance. At yung mga ganitong tipo, kasi parang hindi ito yung tipo na meron na gusto talaga ni Mr. Alden Richards eh. At sa nakikita ko naman po na takbo ng relationship nila, nitong si Miss Catherine, meron naman po talagang progress at tanging sila lang talaga ang may karapatan na mag-announce niyan sa publiko. Kahit nga si Miss Sharon Cuneta na very close sa heart ni Mr. Alden Richards ay hindi po naghimasok. Kahit alam natin na sa mga statement niya, if you're going to read between the lines, 'di ba? Sa kanyang statement, alam nating may alam siya. Imposibleng hindi aamin sa kanya si Mr. Alden Richards. Kaya don't you worry about or wag na kayo mag-isip, wag na kayo mag-overthink sa mga ganitong bagay kasi parang this news is a fake news. Certified fake news po yun. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo ng inyong mga komento. Let's start off with one of our viewers. Natawa na lang ako sa mga bashers at kung ano-anong paninira sa Kat din. Dabihan nyo pa yung paninira kay Kat at Alden kasi nakakatulong din yan para sa promotion ng movie nila. Which is very true. Sabi nga, bad or good bad or good still publicity yan. #hello love again. Parang kayo na rin ang dahilan para sa marketing strategy nila. Tatabo talaga sa takilya ang movie ng Kat din. Kasi nga may nakasabihan, the more bashers, the more blessing. Kaya sa mga bashers, magparami pa kayo. True. Totoo itong kasabihan ni Ma'am Shia dahil talagang legit yan na mas marami kang bashers, mas marami kang viewers, 'di ba? Lalo na kapag at mas marami pang talagang maiintriga tungkol po sa kanilang dalawa kasi mas dumadami yung bashers at nadadagdagan din naman po, dumodoble rin yung mga talagang totoong supporters. Sabi naman ni Ma'am Gloria Lomeda, mga luma ng picture yan na baka kuha sa movie at yak mga Katniel fans na nagpapakalat niyan. Gayong panay ang shoot ni Kat ng mga endorsement niya. Thank you sa paglilinaw. Marami na naman ang nagpanic dito to true. Kaya nga po talagang finact-check natin yun dahil ang dami po kasing nagko-comment doon tapos ang dami pong nag-share at nag-aalala kay Catherine kasi ito po yung finact-check natin na parang sinasabi ng isang content creator na na-hospital daw si Catherine na emergency. Tapos sinabi niya pa doon na parang si Miss Catherine daw ay inalagaan ng kanyang ex. Talagang kapag po pinag-aralan mo yung mga wordings niya, alam mong pinapabricate niya lang yung story eh. And sabi ni Miss Amelita Nodalok, kinabahan po ako Miss Dar, akala ko totoo, thank God, and thank you po sa inyo Miss Dar. Maasahan po namin kayo, God bless po sa ating lahat. Joyce C, sabi niya, mga Katniel fans lang yan, pero thanks sa mga nagkikare, pero she's so healthy, so Kat and safe.
And okay, God is always with her. Ayan. So, totoo yan. Di natin alam kung sino po talaga yung nagpapakalat niyan eh. Wag naman po, mga parang wag naman natin masyadong sa Katniel. Kasi po, ang gumagawa kasi ng story, yung isang content creator na parang just to have their views, 'di ba? Naggagawa sila ng mga ganitong kwento para at least, 'di ba, parang mapapaklik ka kung totoo ba 'yun or whatever. So, we're here to fact check yung mga fake news na nagkalat ngayon sa lahat ng form, 'di ba? Sabi nga ni Alden, talaga daw ang social media is parang pugad ng mga fake news. And the best thing that you can do para talagang ma-fact check niyo 'yan, punta po kayo sa mga legit na social media account na mga artista na talagang gustong-gusto nyo. Sabi ni Ma'am Shetelma, pakisabi sa mga Katniel, move on na sila at mga vlogger, sira ang ulo nila, please. Tigilan na nila, pati malang sakit, bigyan ng sakit. Tigilan na nila, so cut them forever, God bless. Yes. Ang healthy ni Miss Catherine, tapos biglang diba? Sabi po ng isa pa, totoo yan, basta si DC ang nagsalita. Totoo ang lahat, hindi katulad ng ibang vlogger. Ang news nila ay fake, kaya saludo ko kay vlogger DC. DC stand for Darage Channel. Basta ako, cut them forever. Thank you po sa inyo pong pagtitiwala, Ma'am Shi. And of course, sabi po ng isa pa, dito tayo lagi manonood at pawang true lang ang kanyang mga binabalita tungkol sa showbiz. Congrats and good job. Thank you, Miss Darren's update. God bless, sabi ni Ma'am Shi Anastasio Malabo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!